Good morning, church. Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? At, hallelujah. So, I encourage everyone to go in front. Alam nyo, ang biyaya ng Panginoon pagka nagbigayan, siyempre, ang gusto niya ay yung nasa harapan niya. Amen po? So, I encourage everyone to go in front of our pagsamba. Okay? And also, can we silence our phone? So, para walang disturbance sa ating pagpupuri sa Panginoon sa umagang ito. Amen po? Hallelujah. Glorify. Alam niyo, maganda ang ating topic for today. It is about God vanishes. So, as we go in our service for today, syempre, ang gusto ng Diyos naman talaga ay ibigay sa atin yung ating hindi tayo i-punish niya, but to give us a purpose. Sinabi nga dito sa Romans 8:28, we all know that God causes all things to work together for good to those who love and to those who are called according to His purpose. So, yung purpose lang ng Panginoon sa atin ay makapagbibigay sa atin ng freedom para dito sa ating sa mga punishes na nangyayari sa atin o sa mga hindrances o sa mga bagay na sa ating buhay. Amen? At tayo po ay magsitayo at let us start our service, our pananambahan for praying. Okay? Amen. Hallelujah. Oh, we glorify your name, Lord. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, for this morning that we have a new life, a new purpose na nandito, Panginoon, upang patuloy kami, Panginoon, na magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatiran. Salamat mga nandito ngayon, Panginoon, at sa kanilang mga tahanan, Panginoon, na nanonood sa amin. Na pagpalain mo, Panginoon, sila. Nawabigyan mo sila, Panginoon, ng pusong dalisay, Panginoon, at linisin mo, Panginoon, yung bawat karumihan na aming nagawa nitong nakarang araw, Panginoon. At kami, Panginoon, ay gawin mo, Panginoon, na kalugod-dugod sa iyo, pleasing sa iyo, Panginoon, in front this day, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may purpose ka sa aming buhay. We thank you also for the people who you are using, Panginoon, sa aming especially sa aming elders, sa mga magbababa ng mensahe mo, Panginoon, sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ikaw yung lumukob, ikaw, Panginoon, yung manguna sa kanya upang ang mensahe mo, Panginoon, ay maparating sa amin, Panginoon, at magamit namin ito, Panginoon, at maging patuloy kaming maging ligtas sa iyong harapan, Panginoon. At salamat din po. We thank you also for the people you are using in the ministry, especially, Panginoon, to all the leaders and all the ministry leaders, Panginoon, itong church nito, Lord. And we know, Lord, na ginagamit mo sila and you make them mighty, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. At alam namin, Panginoon, nung any hindrances that come in their way, Panginoon, ikaw, Panginoon, yung mangunguna sa kanila. And we also thank for all the people, all the members of the church and all the Christians, Panginoon, all over the world, Panginoon, that you enlighten us again, Panginoon, and patuloy mo kami, Panginoon, na patatagin in this world, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa mga darating pa at sa mga tao na patuloy na sumasamba sa iyo, Panginoon. We glorify you, give you thanks in my mighty name of Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y magsiupo. At para po sa ating announcement, yun pa rin po, yung ating announcement po ay with regards to our services, church services, ay every Friday at 9 a.m. At meron din tayong ginaganap na Tuesday prayer meeting every 7 o'clock po ng gabi. And then also on
Friday also in the morning, meron din tayong intercessory prayer which will be flash in our screen later on. At isa pa rin pong announcement is for dun sa mga nagre-recite mamaya po, nice kayong mamit mamaya ng inyong mentor mamaya po pagkatapos ng church. At lahat po ng ito ay sa kapurihan lang ng Panginoon. To God be the glory. Amen. Umaga po, ating pong palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Inaaya ko po ang lahat na tumayo. Atin pong batiin yung ating mga kapatid na nasa kanan at kaliwa natin ng magandang umaga. Yan. Hallelujah! Pati po sa atin sa mga sa live na mga nanonood, batiin po natin yung mga mahal natin sa buhay ng magandang umaga. Tayo po ba'y handa na magpuri sa ating Diyos, sumigaw ng Praise the Lord! Palakpak natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Let's clap our hands to the Lord. Come on. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi mo maunawaan yung dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukapin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Lahat na nagpapasalamat, umawit! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo sumamba. Wala lang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo sumamba. Wala na ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na! Buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka.
salamat. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Let's clap our hands to the Lord. Come on! Ang lahat na tunay na nagpapasalamat ay sumigaw na Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Amen and amen. Hallelujah! 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 Sa mga oras po na to, hinihilingan ko po ang lahat. Tayo po ay magkaroon po ng sandaling pagkakataon upang ihanda yung ating puso, ihanda ang ating isipan sa pagsamba. Yes, Father. Yahweh, Ikaw lang ang aming Diyos. Ikaw lang po. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilihamoy sumasamba sa iyo. Ang aming bayan pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ipinukon. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Mag-ari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O gawa ng lahat, ang lahat ng likha mo'y sumasamba sa iyo. Itinataas ang aming puso ay
aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos, mapalad. Ibinukod, mapalad lang. Sumusunod, mahari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh, ang tanging Diyos. Hallelujah, pinupuri ka namin. Let's declare. Hallelujah, Hallelujah, pinupuri ka namin. Let's lift up our hands to the Lord. Come on. Hallelujah, Hallelujah, pinupuri ka na, O Diyos. Hallelujah, Hallelujah, ka namin. Hallelujah, Hallelujah, pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah, pinupuri. Mapalad, ibinukod, mapalad lang. Sumusunod, maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos, mapalad. Ibinukod, mapalad lang. Sumusunod, maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, Panginoon, ang aming Diyos. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen.
Ulitin ko ba? Okay, ulitin natin. So, dapat kasi maging malinaw ito para sa atin. Sabi ko kanina, kapag ako nandito sa stage, kapag nandito ako sa pulpit, lagi kong idinidiin, lagi kong ine-emphasize yung tinatawag nating the sum total of God's attributes. Ano yon? God's love. Ang pag-ibig ng Diyos. Sa pagkakataong ito, tutunghay tayo sa isang karakter ng Diyos na maraming tao ang hindi matanggap. Okay? That God punishes. Sabi ko kanina, kapag ka God helps, okay yun. Gusto ko yan. Kapag ka God heals, mas gusto ko yan. Kapag ka God blesses, sa December pa yun, pinakagusto ko yan. Pero pagka God punishes, parang sandali. Kasi may negative connotation kaagad yun. Punishes, parusa. Ayoko niyan. Masakit yan. Pero God punishes. Isa sa karakter ng Diyos na kung ating ilalapat sa pagiging banal at pagiging mapagmahal ng Diyos, parang mahirap maunawaan. Ngayong araw na ito, hindi tayo lalayo dun sa paksang iyan. Kaya, kukunin natin ito sa tulong ng banal na Espiritu sa ganitong anggulo. Paano nga ba mauunawaan na ang Diyos na mapagmahal ay siya ring Diyos na mapagparusa or nagpaparusa? Ano ang koneksyon ng parusa ng Diyos sa kanyang pagiging maibigin? Father, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, kami po ay nagpapakumbaba before you, Father. Tulungan nyo kami, Panginoon, na maunawaan nyo isang karakter nyo na minsan hindi namin talaga maunawaan. Galang sa aking kakayanan, O Father, hindi ko mo may explain ito unless you empower me. We continue to submit before you. Gamitin nyo lamang pong vessel. Daluyan ng mensahe ang inyong servant. Kayo po yung patuloy na mapapurihan. Guide us, O Father, all throughout. Bless us so that we can bless your name. Take over on this activity. May your name be glorified, be magnified. Sit on your throne of power, O Father. Dispense blessings to your people. May we understand you to these particular attributes of yours. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ano ang koneksyon ng parusa ng Diyos sa kanyang pagiging maibigin? That entitles our study, punishment in the light of God's love, to be taken in Exodus chapter 32 verse 34. At ang sabi dito sa Exodus chapter 32 verse 34, Now, therefore, go, lead the people to the place which I have spoken to you. Behold, my angel shall go before you. Nevertheless, in the day when I visit for punishment, I will visit punishment upon them for their sin. Itong Book of Exodus, alam naman natin kung ano na yung nangyari dyan. Pagka sinabi kasi nating, now therefore, para maunawaan natin itong buong verse na to, ito yung summary, nung sinabi ng Panginoon. The Lord is speaking here to Moses, actually. At maunawaan natin itong verse na ito kapag tinignan natin yung mga naunang verses. Alam naman natin, Book of Exodus, dito na kung saan the nation of Israel was freed from the hands of Egyptians. Okay? At doon sa kapangyarihan ng Panginoon, kitang-kita ng mga Israelita, the nation of God, kung gaano kapangyarihan at kadakila ang Diyos. Nandoon kung saan humahati ng dagat, talagang kitang-kita nila. First hand nilang nakita yung miracles, yung mga pagpapala, yung protection, yung pag-iingat ng Diyos. At sa pagkakataong ito, nangyari nga itong pagkakataon, yung pangyayaring ito, may pagkakataon din na kung saan balak makipag-usap ng Diyos doon sa mga tao, sa bayan ng Israel. At alam nyo naman kasi ang Diyos, hindi yan makukontain ng planet Earth. Okay? Creation cannot contain the Creator. Kaya kapag ka nagsasalita yan, yumayanig yung lupa. Lumilindol. At natakot itong nation of Israel. At sabi niya, Moises, pwede ko na lang yung makipag-usap para tapos sabihin mo na lang sa amin yung sasabihin ng Diyos. At dahil lumakyat nga si Moises para makapag-usap, dito sa Exodus chapter
32 verse 1. Parang meron pa rin silang kulturang pagiging Egyptians eh. Ang sabi nitong mga tao, make us gods, sabi kay Aaron. Si Aaron yung naiwan eh. At ang ginawa naman itong si Aaron, nakatiwala. Aba, o sige, kolektahin niyo yung lahat ng mga ginto. At sige, itong golden calf na ito ay ginawa nilang Diyos. Sinamba nila. They do ungodly and moral worship. Okay? At ang tingnan niyo, they had a peace sila and they rose early. Pagkakapalbalan, they rose early, no? So, pagkatapos yun, wala namang lingid sa Panginoon. Pag wala namang lingid sa Panginoon, kaya alam ng Diyos ang nangyayari. At sinabi niya kay Moises, bumaba ka! Dahil ang bayan mo ay kung ano-ano naman yung ginagawa sa baba. Makikita natin doon, sa sinabi ng Panginoon, bumaba ka dahil ang bayan mo, your people, sa verse. So, God is about to disown the nation of Israel. At binigyan pa ng pangako itong binigyan siya ng offer ang si Moises. Sabi niya, gusto mo, lilipulin ko na yung bayan na yon at sa iyo na lang ako kukuha ng nation. Doon dumugo yung puso ni Moises. Bilang leader at namumuno, talagang hindi niya matanggap yung sinabi ng Panginoon na yan. That's why Moises, dito sa verses na ito, interceded the Lord. He pleaded the Lord on the basis of grace. Parang sinasabing, Lord, nung pinalaya mo yung nation of Israel, sa biyaya nyo lang naman kami tumayo eh. Bakit hindi pa tuloy-tuloy? Tapos sinabi niya doon, Lord, wag naman yung i-destroy yung bayan nyo. Makita natin sa 11, ibinalik ni Moises, sa panalangin niya, ibinalik ni Moises yung bayan na Israel sa Diyos ulit. Pangalawa, sinabi ni Moises sa Panginoon, paano naman, Lord, mag-destroy mo yung nation of Israel? Papangit yung pangalan mo sa mga Egyptian. Sasabihin lang nila, pinalaya mo dahil gusto mo lang silang patayin. Masisira yung glory mo, yung pangalan mo sa nations. Pangatlo, sinabi niya, paano naman, Lord, yung pangako mo kay Jacob, yung covenant promise mo? Wala yun. Alam mo, doon sa panalangin, sa intercession ng ginawa ni Moises, it is not long, but very strong. At sa pagkakataong iyon, pag sinabi ito sa controversial verse, puntahan natin ito. Ang sabi dito, so the Lord relented from the harm which He said He would do to His people. Maganda yung translation. Relented. Pag tinignan nyo, kumalma or naghunos din ang Diyos. This is very crucial intercession na ginawa ni Moises para sa bayan ng Israel. Because the Lord is about to destroy the nation. Pero yung ginawa ng leader na ito, yung pananalangin at pakikipag-usap niya sa Diyos, yun yung nagbigay ng kaligtasan sa bayan. At tingnan natin itong controversial, sabi ko nga sa iyo. Pag tinignan mo sa ibang translation, tinanggal mo yung N, naging KJV na lang, the Lord repented of the evil. Meron ba kayo niyang version na yan? Sabi sa Amplified naman, the Lord turned from the evil. And then the other one is the NASB. Sino ba may NASB dito? The Lord changed His mind. Kaya dapat kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, huwag tayo masyadong conservative na ito lang yung translation na tama at pinakamalapit. Pag-aralan mabuti. Pag-aralan mabuti. Dahil pag tinignan mo yung Numbers 23 verse 19, ang sabi dito, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Is there any contradiction about the verses that I mentioned a while ago? Meron bang contradiction? Wala. The issue is the tinatawag nating anthropomorphic language. Paki-spelling nga, Brother Carl. Read na lang. Okay. Anthropomorphic language. Pagka sinabi nating anthropomorphic language, anthropology, di ba? Study of mankind. It talks about man-centered language. Ito yung pagkakaunawa ni Moises doon sa pagkakasabi ng Diyos. Ito lang yung kakayanan, ito lang yung level ng tao para ma-interpret o maalaman o maisalin sa wika ng tao yung sinabi ng wika ng Diyos. Okay? Moises described the action of God as they appear to men. Or Moises described the action of God as they appear to
to him. Yun lang yung kaya niyang ibigay na translation doon sa sinabi ng Diyos eh. You cannot really comprehend completely the infinite God with your finite mind. Hindi. Pero wag naman tayo maging dahilan na kaya hindi natin maintindihan yung Bible kasi puro anthropomorphic eh. Hindi, sandali lang. Wag naman ganon. Okay? Yung anthropomorphic is, ano pang mga example nito? Nung ginawa ng Panginoon yung human beings, tapos sabi sa Genesis chapter 6 verse 6, the Lord regretted that He made human beings. Diba? Anthropomorphic. Nagre-regret ba ang Diyos? Yun lang yung kayang i-describe ni Moises dun sa sinabi ng Diyos eh. Ano pa? Yung papatayin ni Abraham si Isaac kasi offer to eh. About to kill Isaac. Ano sabi ng Panginoon sa Genesis 22 verse 12? Do not harm, do not lay a hand on the boy. Now I know. Again, now I know that you fear God. Di ba alam ni Lord? Alam niya. Kaso nga lang hindi kayang i-translate ng human language yung sinasabi ng Diyos eh. Okay? Pero ulit, magpaalala, magbasa ng Bible, baka maging dahilan naman natin ito. Pero yung anthropomorphic, bagong language, pwedeng gawing password. Okay? Sa pagpapatuloy natin, ngayon bumaba na si Moises, malayo pa lang nakikita na naririnig niya na yung kampo at talagang nag-iingay na. Ay nako. So ngayon, what a good leader would do? Naman ni Moises, kinompronta niya yung mga tao, tinigil yung disgrace na yun. Ginawa niya, sinira niya yung golden calf na yun, dinestroy niya sa harapan ng maraming tao. At hindi lang yun. Yung hawak-hawat niyang tablet, kaya yung tablet natin, nung panahon pa lang ng Panginoon, meron ng tablet eh. So, tinapon niya, sa galit niya doon sa mga tao. At pagkatapos nun, kinompronta niya si Aaron. Ikaw yung pinagkatiwalaan kong mamuno. Ikaw pa yung pasimuno. At alam mo naman nag-excuse, siyempre si Aaron. Kailangan may excuse, lagi naman ganun eh, no? So, ito kasi kinuha ko lang mga gold, tapos nung tinunaw ko, naging ganyan na siya. Ay, nagsinungaling pa. Pagkatapos nyon, sabi naman ni Moises, nagkaroon siya ng tinatawag nating, which side are you challenge? Okay, sabi, kung sino sa akin, lumapit. Yung hindi sa akin, bahala kayo. So, siyempre, may mga lumapit kay Moises. At gusto kong bigyan ng highlight yung which side are you challenge na yan. Which side are you moment muna tayo. Which side are you right now? Are you on the side of the Lord? Or not side of the Lord? Kasi nung nagkaroon nung pumunta yung mga tao, yung ginawa nila, they decide. They act on that and they separate themselves. At alam niyo nung nangyari, nung nag-separate sila, about 3,000 people died that day. At maraming scholar nagsasabi yung 3,000 na yun, yung mga pasimuno. Siguro yun yung mga malalakas ang boses. Sila yung mga nanguna. At iyon ay mga namatay. At nung na-realize ni Moises, yung karumihan, yung talagang napakasuklam-suklam na ginawa ng mga tao doon sa worship na yon. Kasi sabi din prior to this, sabi niya, kapag ka merong gumawa ng ganong karumal-dumal na gawain, dapat patayin. Na-realize ni Moises yun. Naku, papatayin talaga itong mga tao na ito. At alam niyo, ang ginawa ni Moises, he interceded again to the Lord and ask for bold request. Meron siyang bold request. Sabi ni Moises, Lord, alam ko, kamatayan yung parusa sa ginawa ng tao eh. Pwede ako na lang yung patayin mo? Blot me out of your book. Kapalit ng kanilang mga buhay. Ganon yung puso ni Moises. At si Lord hindi pumayag. Sabi na lang ni Lord na every individual is i-judge niya or magbabayad sila ng kanilang mga kasalanan. At marami din nagsasabi ng mga scholars na itong mga ito na nag-worship na yon, di ba, natatandaan nyo, kasama sila dun sa mga hindi nakarating dun sa promised land, di ba? So part yun ng kasalanan nila. Kaya hindi sila nakarating sa promised land, dapat matay sila eh. Pero hindi sila nakarating sa promised land dahil part yun ng kanilang punishment.
Kaya dito sa 33 na yon, dito natin makikita nung nagsalita. Ayan na yung ating verse. Ang tagal nung background. Doon naman tayo sa go. Okay? Marami pa siya. Hindi. Ibigyan natin ng highlight ito kasi ito yung text natin. Ang sabi dito, go, galit ng Diyos, di ba? Galit dun sa mga sinabi ko, yung previous mga verses. Galit na galit ng Diyos. Kamatayan ng parusa kapag nag-worship ka ng ganon. Nang hindi ang Diyos ang wino-worship nyo. Lead the people to which place of which I have spoken to you. Behold, my angel. Capital letter yung angel. Oh. Kayo na lang mag-interpret niyan. Shall go before you. Makikita natin dito yung faithful promise of God. Yung pagiging faithful ng Panginoon sa kanyang mga pangako. In spite of, my angel will go before you. Parang hindi ko rin makontain. Gano'n kabuti yung Diyos, in spite of, meron pa rin siyang pagiging tapat talaga sa kanyang mga tao. Nevertheless, in the day when I visit for punishment, I will visit punishment. What can you see with this one? Yung word na visit. That there are punishment, may bisita lang. Okay? May mga parusa na hindi nagtatagal. In the case of the nation of Israel, baka sabihin naman ng iba, buong buhay na lang po ako pinaparusahan yata. Visit pa rin yan. Kasi small dot lang yan in comparison to eternity. Temporary pa rin yan in comparison to eternity. At yun nga, yung nangyari sa mga tao na yun. Hindi sila nakapunta sa promised land. I do believe, may naligtas din sa kanila. At tungayan na tayo dito sa title natin. Paano natin mailalapat yung parusa ng Diyos in the light of God's love? The word righteousness and justice are often used synonymously in the Bible. Because righteousness is a quality of being right and just. And being right, you must be just. And being just, you must impose punishment to wrongdoings. We have to understand that for God to be just, He must deal with sins. Therefore, no sins is unpunishable. Therefore, no sins is unpunishable. Numbers 32 verse 23. Ang sabi ni Moises dun sa leaders ng nation of Israel. Meron silang napagkasunduan at nag-agree naman pareho. At ang sabi ni Moises, but if you fail to do this, you will be sinning against the Lord, and you may be sure that your sin will find you out. Your sin will find you out. Hahabulin ka ng iyong kasalanan. Ano universal truth dito? That no sins is unpunishable. Galatians chapter 6 verse 7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. A man reaps what he sows. Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kahit anong pagtatanim ang gusto mong ilagay dyan. Kung nagtanim ka ng kasalanan, pagkakasala, sins, you will reap punishment. Simple as that. Ngayon, meron lang ako dalawang bagay tayong pag-uusapan ngayon. Two types of divine punishment. Meron tayong tinatawag na eternal punishment. Kapag may eternal, meron daw external. Okay, temporary or temporal. Pag sinabi natin temporal, time-bounded. Okay. Ngayon natin sa sinasabi natin kanina, visit punishment. So sa eternal, let us start with the first one. Eternal punishment. When we talk about eternal punishment, ito yung result of the sin of unbelief. This is refusal of the gift of salvation through faith in the Lord Jesus Christ. Eternal
punishment yung mararanasan ng mga taong hindi isusuko ang kanilang buhay sa Panginoong Hesus. Hindi ibibigay yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yun yung mararamdaman nila. Ang sabi sa John 14:6, the Lord Jesus is speaking, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Itong tinatawag nating eternal punishment is unbelievers' destination. This is eternal death. This is separation from the Lord, the glorious presence of the Lord. This is eternal condemnation, eternal damnation. 1 Thessalonians chapter 1, 8-9. Our Lord Jesus will punish anyone who doesn't know God and won't obey His message. Their punishment will be eternal destruction, and they will be kept far from the presence of our Lord and His glorious strength. So makikita natin dito, yung eternal punishment is really a separation from the Lord. At kapag hindi tayo naniwala sa Panginoong Jesus as our Lord and Savior, yan yung ating kakahantungan. At itong mga sinasabi ko, this type of punishment is not for God's people. And I pray na wala sa atin mapupunta dito. This is not for God's children who are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Kasi ang sabi sa Romans 8:1, if you belong to Christ, Jesus, you won't be punished. What is the only ticket to heaven? Not your good works. It's about Jesus Christ. The only way to heaven. Kaya para hindi natin maramdaman, mapunta tayo sa eternal punishment, turn from your sins. Repent. Since pinag-uusapan naman natin yung eternal punishment, siyempre hindi mawawala yung argument na question na ganito. How can a loving God send someone to hell? Napaka-intriguing. Di ba? Kasi sending someone to hell is unloving act. Okay? Pero dapat pag-aralan muna natin yung first word na ito. Yung loving God. Dapat ma-interpret natin yan. Dapat dun sa pagkakaunawa o pagkakasabi ng Biblia. Culture defines non-confrontational and yung define ng kultura is non-confrontational and the one who tolerates. Yung halimbawa, parang ganito, uy, half kilo lang naman yung ninakaw ko, yung bigas, siya, isang warehouse yung ninakaw niya di ba? O, sabihin na lang, since loving God naman to, okay na yan, half kilo lang naman pala yung ninakaw mo Hindi gano'n. Gano'n yung definition ng mundo. Na parang binabalance nila, ito maliit lang na, pwede ito sa heaven. Ito malaki, hindi pwede, impyerno ka. Parang gano'n ang definition ng mundo. But that is not a biblical God. Hindi yun yung sinasabi sa Biblia. Ang sabi sa 1 John 4:16, God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. Selah. Let us pause for a while. I love this. Ang sabi dito, God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. Labing ba tayo ngayon kaysa kahapon? Dapat yung pag-ibig ng Diyos na mumuhay sa atin. Wala na ba talaga tayong galit? Kasi parang wala yung pag-ibig ng Diyos doon. Ang definition ng Biblia sa Diyos o sa pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. God does not possess love as human does. God does not possess love as human does. Ang Diyos hindi nagpo-possess ng pag-ibig ng tulad ng pag-ibig ng tao. Because He is the very definition of love. God is love. Therefore, all He does is loving and He cannot be unloving. Because that would be against of who He is. Kaya sabi sa the law of non-contradictions states that something cannot be both true and untrue at the same time. Kapag true, true lang. Hindi pa pwedeng may untrue doon. At yun yung Diyos. Hindi siya pwedeng loving God, hindi siya unloving God. Because God is love.
Second word, natitingnan natin yung the word send. How can a loving God send someone to hell? Parang kasalanan pa ni Lord, no? Kasi parang siya yung nagpadala. O, padala to. Parang siya pa yung may kasalanan, kaya lang napunta sa impyerno, no? Send word denotes an act on the part of the sender. Pero we have to understand that humans were given freedom to choose. We are responsible in our actions, in our decisions. We were given free will. Hindi pa pwedeng isisi mo na sa Diyos, ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. You were given free will by the Lord. At yung pagpili mo na yon, dapat makita mo na ikaw yung ikaw yung responsible sa magiging decision mo. Kaya this is also a good invitation to everyone. Dun pa sa mga nanonood sa atin, if you are not yet really accepting the Lord Jesus Christ as the only ticket to heaven, ayoko naman pong maramdaman natin yung tinatawag nating eternal punishment. Accept the Lord Jesus Christ. Commit your life to Him. Because that is the only way to heaven. And itong word na send someone to hell is not the work of the Lord. Because this is unloving, as I'm telling you. This question actually is a wrong question. Mali yung wording ng pagtatanong. The right question would be is God is love, then why do some people go to hell? Yun yung magandang tanong. Unang. At yan naman ay sinagot ng sulat sa Romans chapter 8 verses 18 to 20. Ang sabi ni Paul, is revealed from and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Ibig sabihin, yung pagiging ungodly at pagiging unrighteous ng mga tao, sila yung nagdadala, yun yung suppress. Because what will be known of God is manifest in them, for God has shared to them. Pinakita na ng Panginoon. Malinaw na inilatag na lahat ng Panginoon. Ang problema, yung ating pananaw sa mga bagay na ito. Our unrighteousness and our ungodliness suppress the truth. Sabi dito, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Para wala na tayong idahilan pa. Alam nyo, God reveals Himself in two ways. Alam natin yan sa mga nag-theology. General revelation. Yung general revelation, pag tinignan mo yung creation, marirealize mo, maliti si George Lamaitre, na tayo nagmula sa explosion. O kaya dito kay Charles Darwin, na evolution theory. Naniwala ba kayo mga unggoy dati yung mga katabi nyo? Kaya wag natin pinapaniwalaan ng mino-offer sa atin ng mundo. Wala nang excuse ang tao para makita nyo na may Diyos. Alam nyo, pagka nakikita ko yung actually, yung sa Living Water kay Ray Comfort, kung paano niya itanungin at paano magkaroon ng godly sorrows yung mga atheist. Kasi wala naman silang maipagmamalaki. Sabi niya, paano naniniwala ka ba that something came from nothing? Meron bang ganon? Yung wala, may pinagmulan? Parang alabo, ang hirap i-contain nun, di ba? At makikita naman na talaga natin na kung tayo ay nagsimula sa pagsabog, dapat may nakita na ba kayong ilong napunta minsan sa paa? Yung mga ganon. Why the people, yung construction ng ating pagiging tao, napaka-order. Bakit hindi yung ilong nakataas na gano'n para pag umulan, puno? Kasi yun yung pagkakagawa ng designer, ang galing! Hahanga ka talaga sa Diyos. Kaya ang mga tao walang excuse. Hindi mo masisisi ang Panginoon dahil ipinakita niya na lahat sa'yo. And He's given the special revelation sa godly people, sa Scripture, sa Holy Spirit, sa visions.
nandoon ng Panginoon. So that people have no excuse. Yan yung eternal punishment. Hindi trabaho ng Diyos magpadala ng mga tao sa impyerno. Because that would be against His character. We have our choices. We were given freedom to choose. We will be responsible if we go there. Stop blaming God. Minsan sinisisi pa yung Panginoon no? Takot dito! Bakit nangyayari ito sa akin? Alam niyo po, yung mga ganong konsepto ng buhay, dapat pag-isipan nating mabuti. Dahil ang Diyos ay Diyos. At parang ganito yan eh. Halimbawa, kayo ay mga driver. Okay? Minsan kasi, nagtatampo pa tayo minsan sa Diyos eh. May ganun pa eh. Mga nagtatampo-tampo pa yung mga creation eh, no? Sa Creator. Parang ganito eh. Halimbawa, ikaw driver, tapos tinawagan ka ng amo mo sa intercom. Pupunta tayo dun sa supermarket, may bibilin tayo. Ikaw driver tapos sasabihin mo sa amo mo, hindi ako pa pwede mag-drive sa'yo kasi nagtatampo ako. Pwede ba yon? Pwede mo ba sabihin mo yun? So, ibig ko lang sabihin, dapat alam nyo kung saan tayo pumuposisyon. Dapat alam natin kung saan tayo nakatayo. Kasi kung lulugar lang tayo sa lugar na dapat na lugar natin before the Lord, magiging maayos ang lahat. The second point, since nagmula na tayo sa eternal punishment, I pray, I continue to pray, na isinuko na natin yung buhay natin sa Panginoong Jesus. Mahirap dyan. As you read the scriptures, this is really a challenge to everyone right now. Pati yung mga nakikinig dyan, nanonood dyan. Kaya ako pupursigi, patuloy ko sinusuko yung buhay ko sa Diyos. Kasi gusto kong magamit ng Diyos para sa kalinawan natin, para maunawaan natin talaga. Dahil mahal ko kayo. I don't want you to be punished eternally. Pangalawa, temporal punishment. Ito temporary lang. Buong buhay nga ako, parang parusa na yung buhay ko eh. Pero, di ba, nabasa nyo kanina, visit punishment. Pagbisita lang yan. In comparison to eternity, maikli pa rin yan. Ang temporal punishment is consequences of our mistakes. Consequences of our sins. This is part of Father's discipline. Diba, diniscuss na natin yung God's discipline. Natatandaan nyo yung the rod from heaven. This is cleansing, part of our cleansing as Christian and growth catalyst. So, kailangan kasi may palo para maramdaman natin yung sakit, para hindi na tayo umulit. Alam nyo, kapag kayo anak ng Diyos, talagang may pagpalo. Hebrews 12:6, the Lord disciplines everyone He loves. He punishes everyone He accepts as a child. Magiging maingat ako sa illustration kasi last na tumayo ako dito, Inform to Transform, may sinabi ako na kami po ay nakapag-aral sa pamamagitan ng pangungutang ni nanay. Tapos may nabanggit ako, si nanay kasi nanonood Tapos may binanggit ako doon na pagka may sulat, ang sulat daw, hindi ako makakabayad ng utang. Nakalimutan ko yung word na muna. Okay? For everybody, hindi bayad po lahat ng utang ni nanay. Kasi tumawag sa akin, ano yung sinabi mo doon? Anyway, so I would be very maingat sa pagkakataong ito dahil meron na naman nangyari sa aking buhay. Alam nyo naman, siyempre may de-declare ko yung kapurdihan ng Panginoon sa buhay ko. At ito na naman tungkol sa aking nanay. Okay? Merong isang stone chair na siguro doon sa tabi, sa labas ng bahay ng incheck. Okay? At ito ay broken na. So, sira na siya. So, ang pamagat nito ay broke the broken chair.
So ngayon, itong mga kalaro ko, syempre, pag pupunta sila sa chair, tatalon sila. Okay, tatalon. Umuuga-ugang ganon. O, ikaw naman. Nung ako na, nung tumalon ako, nung pag-uga, bumagsak na basag. Pumunta ngayon yung Chinese. Yung in-check dun sa nanay ko. At alam ko, nanay ko had made, she made her investigation. Ako talaga may kasalanan. And, ayun, paluan moment na. So, habang pinapala ako, ikaw ba yung nun? Habang tinatanggi ko, mas ramdam ko mas malakas. At katatanggi ko ng katatanggi, dumadami yung palo ko. So, sige, inamin ko na, ako na nga po, tumigil na si nanay. At nag-settle na sila ng in-check at para maayos na yan. At ito yung lesson doon. Babayaran din lang din pala, dumami pa yung danyos. Dumami pa yung palo ko sa hindi pag-aamin ng totoo. Ganun din naman tayo eh. And in life, many unpleasant things happen because we refuse to accept the truths. Yung akala natin tayo yung tama. Kaya tayo laging nahampas eh. We continue to do, we think, not God's, what is best for us. Pinipilit natin na kaya na patuloy na nanganganak yung mga parusa, mga problemang pinagdadaanan natin. Ang sabi ng Biblia, forgive and the Father in heaven will forgive you. Self-assessment. Sino sa puso natin na may kinakagalitan tayo ngayon? Nakuha na ba nating magpatawad? Hindi, talagang maling-mali siya eh. But the Bible says, forgive, the Father in heaven will forgive you. Ang sarap kaya nung lumalakad ka na wala kang sama ng loob. Mahirap yun! Ang sabi sa Biblia, do not yoke with unbelievers. Huwag kang makikitungo o makikisama sa isang hindi mananampalataya. Nakapangasawa po ako ng na-inlove kasi ako sa kanya. Kasi in-apply ko naman po yung sabi din sa Biblia, love your neighbor. Kaya ko siya. Alam niyo po yung salita ng Diyos, hindi siya siyang buffet na mamimili ka lang kung ano lang pagkain ang gusto mong kunin. Ang salita ng Diyos, lahat kinakain. At para malaman natin yung katotohanan. In our text, obviously, dun sa binasa ko sa 32 verse 34, God really hates idolatry. This principle is echoing in the entire scriptures. In fact, this obnoxious, terrible, wicked, detestable act is second to the Ten Commandments. Alam niyo ba yung second to the Ten Commandments? Ang sabi dito, sa Exodus chapter 20, verses 4 to 6, do not make idols that look like anything in the sky or on earth or in ocean under the earth. Huwag daw gagawa ng kahit anong mga bagay, uri, anyo, at ito pa, don't bow down and worship idols. Yun yung ginawa ng mga people of Israel, di ba? And the Lord your God and I demand all your love. Marami magsasabi, yung ano lang naman po, ano lang siya, visual aids lang po namin siya. Hindi naman po talaga namin siya wino-worship eh. Tsaka, ano naman eh, basta visual aids lang. Nilalagyan mong kandila, kinakausap mo. Worship yun, di ba? Niluluhuran mo. O sige, visual aids nyo, okay na tayo dyan. Sige, tanggap ko yon. Pero ang sabi natin dito, sa umpisa na lang, do not make. Gumawa ka. Gumawa eh, kasi yan nga, nakita mo nga eh. Yung pa nga do not make pa lang eh, gumawa ka na, kasalanan na eh. Pumunta ka pa dun sa breastplate. Pinipilit natin yung sarili nating pananaw eh. What the Bible really says. At itong kagandahan dito sa second commandment ko, kasi agree, yung 10 commandments. Siyempre, yung first commandment yung pinakamahalaga. Second, parang bibigyan mo lang ng level, no?
So ganito, pagpapatuloy niyan, if you reject me, I will punish your families for 3 or 4 generations. But if you love me, I will be kind to your thousands of generations. Makita natin dito yung marami talaga. 1,000 ito 3 to 4 lang. Doon sa mga pagpapala ng Panginoon. At makikita natin dito sa doon sa second to the 10 commandments, tawag nating, ito lang yung kasing commandments, doon sa 10 commandments, na may kasamang curse and blessings. Na literal na sinabi. At kung pagmamasdan nating mabuti ito, siguro makukonfirm natin yung kaninang question. If a loving God, kasi dito sinabi pa lang ng Panginoon. Kadalasan kasi sa ating mga kaparusahan sa buhay, tayo ang may gawa. Tapos isisisi natin sa iba. Yung iba isisisi pa sa Diyos. Alamin natin kung saan tayo nakatayo. Ikaw isang driver ng amo. At kung gusto mo pa yung trabaho mo, sundin mo yung amo mo. At higit pa ang Diyos. Siya ang may gawa at may lalang at nagbibigay ng pagpapala sa iyo bawat araw. Yung pagmamahal ng Panginoon, nakahinga ka pa ngayon, nakarating ka pa dito para marinig itong mensahe na ito at makapanood ka dyan sa inyong telebisyon. Ay biyaya ng Diyos na dapat nating hindi inineglect. Mag-aral, pag-isipan, ilatag ang lahat ng katuruan na ito sa gustong sabihin ng Diyos sa inyo. Merong isang pangyayari sa Biblia. Kasi gusto ko sanang i-highlight yung families. Imagine mo, ikaw lang yung nagkasala. Yung next generation ng family mo. May isang pangyayari sa Biblia na natalo si Joshua sa isang labanan. Tanong niya ang Diyos kung bakit sila natalo. Ang sabi ng Panginoon, dahil may sila dyan sa mga tao mo. At pinatawag ni Joshua yung mga tao, pina-consecrate, alam niyo, may mga kasalanan tapos bunta sa may family at lumabas nga yung pangalan ni Achan. Bible. Ano naging prosa ni Achan? Dahil sa kanyang kasalanan na yon, inamin niya naman at nakita nga dun sa tent yung kanyang mga ninakaw. Ang ginawa ng mga tao kay Moises, ay kay Achan dito sa Exodus. Chapter 7, verse 25. Then the people threw stones at Achan and his family until they died. Then the people burned them. Harsh, no? Pati yung pamilya niya, siguro may mga anak pa to, kasama pa yung mga anak, namatay. Pero that is how sins is treated in the Old Testament. Ganun talaga yung kaparusahan ng Old Testament eh. Tayo nga ay pinagpala dahil we are under new covenant. We live in the grace of the Lord. But mind you, God will not tolerate sins unpunished. May pagbabayad pa rin. We may not pay it in hell, but we will pay it here on earth because God is a God of balance. You might be healthy or prospering now, but yung family mo is suffering. Stop sinning. Hindi pa tapos ang buhay. We might fall once in a while, but do not stay or keep on sinning. Repent and ask for God's forgiveness. Yun yung dapat nating gawin. Dahil sabi din naman sa 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive all your iniquities. Iniintay lang humingi ng kapatawaran at
Sa pagpapatuloy natin sa summary, natandaan niyo point is punishment. And the other one is temporal punishment. Which side are you more tayo? Sakali man tayo, lagi nyo nilang intindihin that this is part of God's discipline. And then we have to accept the truth that if you sin, your sin will, so what you sow, you will reap. Let me end this by telling you another story. Merong isang hari at naglalakad sa isang palang. May nakita siyang naglalakad at siya ay nagnasa. Ano sabi sa kanya? You shall not. Number 10. At nang siya nagnasa, siya ay nagpatawag, nagtanong, nagkarelasyon, nabuntis, nangalo niya itong haring ito. Ano ang sabi sa number 7 ng 10 Commandments? Do not commit adultery. At dahil ayaw niyang mabisto na siya ay nagkaroon ng adultery, pinatawag niya yung asawa sa digmaan at balak niyang ipasiping dito sa asawa niya. Subalit hindi sumiping itong lalaki. Ang ginawa ay natulog dun sa may gate ng palasyo lang at sabi pa nga nito, hindi ko maaatim na yung mga kasama ko ay nakikipagdigma habang ako dito papasarap. Kaya hindi siya natulog. At ang nangyari doon, nagbalak itong hari at nagpapatay. Pinapatay itong lalaki, sumulat doon sa leader ng grupo, ilagay mo sa front line, patay na itong lalaki. At itong bagay na ito ay hindi kinatawa ng Diyos. Itong hari na ito, sabi sa 2 Samuel 11:27, but the thing that King David, had done displeased the Lord. Hindi katuwa-tuwa at talagang nagalit ang Diyos sa ginawang ito ni King David. At dahil doon, ginamit si Prophet Nathan as mouthpiece of God, na sinabi ni Nathan, 3 pagkakasalang nabanggit ko sa inyo. Sinabi ni Nathan na magkakaroon ng kaguluhan. Nagkagulo sa kanyang buong pamilya. Pinitay ni Absalom na nang-rape sa kapatid niyang Absalom. At si Abunijah na gustong kuhanin yung position ng kanyang tatay, ay pinapatay din ni Solomon. Itong mga bagay na ito ay nangyari sa pamilya, itong hari na ito. Pangalawa, nagbunga ng iskandalo. Kinuha niya yung kanyang mga concubines, yung kanyang mga asawa, at yung ginawa nilang lihim na yon, bunyag na lumuntad sa buong Israel, yung pangangalo niya na to. At hiniya niya yung kanyang tatay na si King David. At isa pang nagdulot dito, yung sinasabi nating pagkamatay ng kapatid ni King Solomon, yung anak nila ni Bathsheba, ni King David at ni Bathsheba. So nakita ninyo, because God is a God of balance. Itong mga nabanggit ko na ito, external punishments lang. Pero ano kaya nararamdaman ni David during that time? Sa Psalm chapter 57, i-describe ang buong nararamdaman ni David. At kung ito ay nararanasan natin, sabi ni David, Lord, wash all my iniquities. Dahil lugmok na lugmok si David doon, ang sabi niya, my sins is always before me. The sin is haunting David. Yung parang hindi ka mapalagay. Naranasan niyo na ba yun? Yung parang hindi ka mapakali. At ito yung ramdam din ni David internally. Ang sabi niya, let me hear joy and gladness. Nawala siya ng kasiyahan. At kapag pinagpatuloy natin yan ng verse na yan, ang sabi niya, let the bones you have crushed rejoice. Ang hirap magpuri. Talon-talon dito tapos meron ka mga ganong pinagdadaanan. May mga bagay kang ganon na hindi mo pa dinudulog sa Panginoon.
Ito pa yung naramdaman ni David. Sabi niya, create in me a pure heart. Natatandaan niyo yung kanta na yun? And renew a steadfast spirit within me. Kasi talagang nag-crash yung kanyang spirit. Talagang lugmok na lugmok itong hari na ito sa kanyang pagkakasala. Ang sabi niya dito, restore to me the joy of your salvation. You might have the salvation, but you might not have the joy. Kung patuloy ka sa kasala. Repent and ask God for forgiveness. Deliver me from the guilt of bloodshed. Itong bloodshed na ito ay tumutukay directly kay yung pagpatay niya kay Uriah sa asawa ni Bathsheba. Maraming pinatay si David dahil siya warrior. But this particular text itself saying that tanggalin niyo po Lord yung guilt ko sa puso ko. Yung pagpatay ko dun sa taong yun. Alam niyo po, lagi sasabihin that God will not tolerate sins unpunished. You might not experience in hell, but you might experience it here on earth because God is a God of balance. Sins will find you out. You will reap exactly what you planted. In all this, may solution ba? Kaya dapat maunawaan na natin, how do we view God as just God? Paano ba natin maiintindihan na ang Diyos ay isang Diyos na matuwid? At kasama sa kanyang katuwiran, yung hindi pwedeng hindi may kabayaran yung kanyang mga kasalanan. How do we view Him as loving and merciful God only? Do we view Him as merciful and loving God only? Yun lang ba tingin natin that overshadows is being just God? Baka natatakpan yung pagiging matuwid ng Diyos. Well, tayo po ay pinagpala. Blessed tayo ngayon because we are now under the new covenant. God paid it all, Jesus Christ, on the cross. God is loving, kind, and merciful, but He is also holy and righteous God. Any flaw to one of His attributes would make Him less than perfect. Therefore, He cannot be called God. Remember, there is no greater punishment than taking sins of the world and dying for it. God, in His mercy and love for us, He provided His own payment for our sins. Pinayaran na ni Kristo Jesus ang kasalanan mo noon, ngayon at maaaring magawa pa. Pero you have to understand that God will not tolerate sins. Sending Jesus, guys, the infinite God-man, Jesus, to die on the cross to pay for our infinite sins in hell. And that is the greatest love. Kung wala pa kayong, hindi nyo pa natanggap yan, probably this is the greatest offer anyone can experience. The love of Christ on the cross. This is a challenge to everyone. Which side are you right now? Are you on the side of the Lord or not? Because you have to decide, act, and separate. Kung bibigyan natin ng buong diwa, yung title natin ngayon, that is the punishment in the light of God's love. Father, salamat po sa pagkakataong ito dahil nandiyan ka para maglinaw sa amin ang mga karakter ninyo na hindi po namin dapat na overshadow ito lagi ng pag-ibig, na overshadow ito na maawain ka. Opo, totoo yun. Pero dalangin po namin, Panginoon, na ma-realize namin na maging accountable kami sa buhay na ito. Na lahat ng aming mga ginagawang pagkakasala may kabayaran din. Umaasa pa rin kami, O Lord, dahil kung nagkamali man kami po ngayon ay dumudulog sa inyo. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa inyo. Kami po ay nagsisisi. At itong pagsisisi na ito, dapat we turn from our sins.
Bigyan niyo po patuloy kami, Panginoon, ng kakayanan makasunod sa kalooban niyo. Alam ko po, Lord, na hindi po aksidente that we are here just to finish the hour or the sermon. Pero nandito kami para matuto, makilala po lalo kayo. Ama, pagpalain niyo po ang bawat na nakikinig, kami, ako, upang makita kung ano nga po talaga yung lesson namin today. May we see your punishment in the light of your love. Papurit pa salamat pagdakila ay sa'yo, sa pangalan ni Jesus. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Dapat pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsay di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Pong awitin sa ating Diyos. Ang walang salang manunubos na umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko, ikawan ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking kapihan, inibig mo ako nang
di kayang Let's declare, come on! Iyakan mo, karumihan, inibig mo ako, nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. It is by grace that we are saved. Kaya kapatid, huwag natin sayangin yung nandirito lamang tayo. Ating purihin at isambit sa Panginoon yung pinakamataas nating pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Ating muling awitin, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, ng ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Kulang biyaya mo. Sana marami pang schedule si Raniel, no? Na song leading. Kuhanin niyo yung ibang job niya, ha? At bago tayo magtapos, nais ko munang maupo tayo. At ating ipagmalaki sa Diyos at sa ating mga kapatiran ng ating mga special guests. Okay. When I call your name, kindly stand up so that the congregation will recognize you. May I start with Miss Sister Anna Vic and Comieda. Wala bang ilaw dyan? Paano natin ma-recognize? Yeah. Okay. Si Miss Anna. Welcome po, sis. And now, may we welcome Mr. Jack Fark. Wow. Welcome to KKCF Church. And Miss or Mr. Sanoers Gantala. Mr. Okay. Not the least. Okay. To our guest, King of Kings Christian Fellowship is samahan po ng mga mananampalataya kay Kristo. This is a group of believers in the Lord Jesus Christ
that our basis of teachings and the stand is in the Bible alone. At we are welcoming you, and we pray that this would not be the first, but a start of a long-lasting fellowship with the Lord Jesus Christ. And we are really embracing you. The church is embracing you and really welcoming you, and we pray that we see you next week again. So, sa ating pong pagsasara, let us stand and let us close in prayer. Father, nalalaman niyo naman po yung puso namin. And we really thankful, oh Father, dahil isang araw na naman yung na-declare namin yung goodness mo. And salamat, Panginoon, sa mga ginamit mo, sa music team, sa mga MO, sa lahat ng bumubuo, and the organizers of this particular worship service. Salamat, Panginoon, sa mga leader of this church. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggamit nila. Panalangin ko po na patuloy niyo pong idaloy ang inyong pagpapala sa church na ito, at patuloy namin makita, patuloy kaming lumapit sa pagkakakilala namin sa inyo. Pagpalain niyo, Panginoon, yung lahat na nag-celebrate ng anniversaries and birthdays. Continue to bless them, all those people who celebrated their anniversaries and birthdays. We pray, Father, that to continue to bless them and may continue appreciate the life that you have given them every day. And we pray, Father, for the blessing of each one that is here, and also the people that are watching right now. Continue to bless each one. Alam po kaming may pagmamalaki sa inyo before you, Father. Naniniwala kami na sa biyaya nyo lang kami patuloy tatayo. At kung sa biyaya kami nagsimula, Panginoon, tatapusin niyo po ito sa pamamagitan ng biyaya. Pagpalain niyo po ang bawat isa at patuloy na maitaas sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat. May we spend the day, Father, worshiping you, praising you, and we give you all the glory, returning you all the praises and glory in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. God bless.